Sa isang baryong tahimik, kung saan ang huni ng kuliglig ay tila awit ng kapayapaan, may isang pangalang binubulong ng mga matatanda sa tuwing sumasapit ang dilim, Luningning. Hindi dahil sa kanyang ganda o kabaitan, kundi sa mga kwentong bumabalot sa kanyang pagbangon mula sa karahasan, at sa kadilimang kanyang niyakap. Huwag mong tatawagan ang kanyang pangalan nang walang dahilan. Sapagkat kapag tinawag mo siya, baka hindi ka na muling makapagsalita. Sa gilid ng kagubatan ng Sitio Maluya, naninirahan si Luningning, isang mabait at tahimik na babae, kilala sa pagiging mapagbigay at magalang. May asawa siyang si Dameng, isang mangingisda, at silang dalawa ay masaya, hanggang sa isang gabi ng kapistahan, nagdilim ang langit hindi dahil sa ulan, kundi sa kasalanan. 3 lasing na kalalakihan ang bumahasa kay Luningning sa madilim na bahagi ng ilog. Hindi nakaligtas si Dameng, pinatay siya habang ipinagtatanggol ang kanyang mahal. Sa kawalan ng hustisya, umakyat si Luningning sa lumang punong balete sa pusod ng kagubatan. Doon, isinagawa niya ang ritual ng panawag sa multo ng gubat, gamit ang dugo ng USA at itim na kandila. Sa ngalan ng mga nilimot at sinumpa, dumating ka at dalhin ako sa aking ganti. Sigaw niya habang umiiyak, tumugon ng mga nilalang ng kadiliman, mga anino, mga mata sa dilim, at isang tinig na nagsabing, ang iyong kaluluwa, kapalit ng kanilang kaparusahan. Kinabukasan, nagsimulang maglahong isa-isa ang mga salarin. Ang una, nalunod sa sariling laway habang naglalakad sa ilog. Ang pangalawa, nasunog ng walang apoy habang naghihili. Ang huli, nilamon ng sariling anino habang naglalakad pa uwi. Ang buong baryo ay nabalot ng takot. Isang matandang albularyo ang nagsabing si Luningning ay di na tao, kundi ina ng pagbangon, ang bagong nilalang ng kagubatan. Isang batang babae na nawalan ng kapatid ay humingi ng tulong kay Luningning. Naawa si Luningning, at sa unang pagkakataon ay nagsalita siya. Ang ganti ay gaya ng apoy, nakakasunog kahit sa kamay ng mapagligtas. Tumayo ka, bata. Napagtanto ni Luningning na unti-unti na siyang nagiging nilalang ng kadiliman. Ngunit may natitira pa sa kanyang puso, ang alaala ni Dameng. Sa ilalim ng buwan, huli siyang nakita sa tabi ng balete, humihingi ng tawad. At nang magliwanag ang araw, wala na siya. Sabi ng matatanda, naging bahagi na siya ng kagubatan. May pumalit sa kanyang pwesto, isang bagong nilalang, tahimik ngunit mapagbantay. Alamin ang pangalan, ngunit huwag siyang tawagin. Kung pupunta ka sa Sitio Maluya, huwag na huwag mong babanggitin ang kanyang pangalan sa dilim. Ang kagubatan ay may mata, at ang kadiliman ay may alaala. At si Luningning ay hindi nawawala. Naghihintay lamang ng susunod na tawag.